Nice day ngayong araw mga ka. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Kaya i-stencil na natin to para maumpisahan na natin. Ito palang ipapatato ng client natin ay birthday niya. At napiling ipalagay ni Sir sa dibdib. Bali ang gagamitin nating needle dito ay 3RL saka 11 curve magnum. Dahil may manipis lang na linya na kailangan nating gamitan. Dun sa 1991 kaya gagamit tayo ng 3RL na needle. Bali ang ginawa nating diskarte dito ay nilinyahan muna natin lahat. Gamit yung 3RL na needle. Bali si Sir pala ay nag-send sa atin ng design. Pero hindi natin yung nakuha kasi hindi yun yung birthday month ni Sir. Kaya naghanap na lang tayo ng design na halos kagaya ng gusto niyang design. Pero yung pagkakalapat ng birthday sa month pati 1990 ay ginaya natin. Pero hindi na natin nagaya yung font ng number sa lettering. Ito kasi yung design na sinend niya sa atin. Kaya ang ginawa natin, pinapili na lang natin si Sir ng font o design na pwedeng ipalit. Pero yung pagkakalapat ng mga design, yun yung gagawin namin. O yun lang yung gagayahin namin. Dito nga ay nag-shading na tayo. Bali yung 3RL na needle pa rin yung gagamitin natin na pang shading dito sa October. Dahil medyo maliit lang naman yung kailangan natin i-shading, kayang-kaya na yan ng 3RL na needle. Para naman dito sa 28 na numbers, ito yung gagamitan natin ng 11 curve magnum. 11 curve magnum lang yung gagamitin natin para kahit papano makaikot pa yung needle natin. Sa ibang part, kaya naman to gamitan ng mas malaki pa na needle. Meron naman din tayo problema kasi pag ginamitan natin to ng napakalaking needle, nasasakto dito sa 28 na numbers ay mahihirapan tayo paikutin yung needle. Malusutin sa mga singit o sulok o sa kantuhan. Kaya mas mainam din sa akin na hindi ganun kalaki yung ginamit na pang shading para mapaikot ko pa. At makabuelo pa na umikot yung needle natin sa ibang parte. Medyo malapad na rin naman tong 11 curve magnum. Saktong-sakto lang para dito sa ginagawa natin. At pag nagsi-shading naman, mas mainam na gumamit ng curve magnum kaysa sa magnum lang. Kasi mas smooth talaga gumamit ng curve magnum kaysa sa magnum lang. Pero kanya-kanya naman din yan kung saan ka mas madadalian. Pero pag gusto mo ng smooth shading, hindi mo pa natatry gumamit ng curve magnum, pwede mo ring subukan. Dati kasi yung bago pa lang ako sa pagtatato, gumagamit ako ng magnum na needle o pang shading. Ganito kasi yung itsura ng magnum. Ganito naman yung round shader o curve magnum. Kaya ginagamit ko yung magnum pag nagsi-shading ako dati. Nasa isip ko kasi mas mabilis makakapasok yung ink dahil nakalapat lahat ng needle o yung karayom. Pero ang problema dito, kailangan nakadiretsyong nakatayo lang yung needle o yung paghawak mo sa machine. Para nang sa ganun, pantay lang yung pagpasok ng needle o lahat sila ay makakapasok. Pag tinabingi mo kasi yung machine, tatabingi din yung needle. O yung kabilang part lang yung papasok na needle. Kaya minsan, ayun din yung nagkukos ng parang kamot o medyo malalim na pagbabaon ng needle kapag tinatabingi yung machine. Pero ang kagandahan naman doon, pag may kailangan kang sungkitin, susungkit mo ng gamit yung needle na magnum. Dahil pwede mong ilapat yung kabilang side lang. Kailangan mo lang itabingi yung machine at masusungkit mo na yung ibang part na kailangan mo lang lagyan ng ink. Hindi kagaya ng curve magnum at round shader, ginamit mo siya pag nakatayo at nakatagilid. Halos parehas lang yung baon nun. Dahil nga naka-curve yung mismong needle. Hindi siya magkukos ng may malarang kamot kahit itabingi mo pa yung machine. Dahil nga naka-letter C yung needle. Hindi siya naka-flat gaya ng magnum o M1. Pero itong curve magnum o round shader, kaya pa rin naman siyang ipangsungkit sa kantuhan. Depende na lang kung paano mo siya gagamitin. Lahat naman yan ay makakatulong sa pagtatato. At depende na lang kung paano mo siya gagamitin. O saan ka mas komportableng gamitin. Na mas mainam din na matry mo yung dalawa sa pag-shading para malaman mo din kung ano yung mas magandang gamitin o pinagkaiba nilang dalawa. May nagtanong kasi sa ating kapatid natin na tattoo artist, mali daw kasi yung nabili niyang pan-shading dahil hindi daw malapad yung nabili niya. RS kasi yung nabili niya o round shader. Pwede naman din siya gamitin pang shading. Pero kung gusto mo ng malapad na pang shading, pwede ka gumamit ng M1 o kaya curve magnum o round magnum. Kung malapad yung pang shading na gusto mong gamitin. Kung baguhan ka pa lang din sa pagtatato, mas mainam din na aralin mo muna mga bibilin mo para hindi ka magkamali sa mga gamit na bibilin mo. Marami na din naman nagtuturo about sa tattoo. Kaya kung may mga hindi ka alam, pwede mo nang i-research para nang sa ganun, alam mo na yung mga kailangan mong gawin o mga gamit na bibilhin. Na pala, tapos na rin pala tayo. Linisan na nga rin natin para makita na natin kung anong kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Ayan na nga, pakita na natin kung anong kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Birthday man para sa bagong tattoo ni Sir, kaya para sa tattoo ni Sir, nice!